737, maraming salamat sa iyo. Ang aking last will and testament ay nagkabisa na nang dahil sa makasaysayang iyong ginawa. Mga kapatid, ano raw itong makasaysayang ginawa ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte or 737 na di umano'y nagpabisa sa last will and testament ng dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos? May idea ka ba, kapatid? Nais mo bang malaman? Well, kung ganon, panoorin ang content na ito mula umpisa hanggang sa dulo. Maraming salamat. Halika, kapatid, at atin ang pag-usapan. If we can really free the small man from the chain of poverty that has shackled his ancestors to the land they tilled for others, if we can locate the small man at the center of increasing opportunity for himself and his family, if we can produce enough and pay our workers enough so that their labor can assure them of a better quality of life, if we can provide the proper machinery of government so that one does not want of an efficient administration of justice, then we can remain firm in our hopes that we are holding a new society. Seven more star corps Kingdom of Maria presents. What is a last will and testament? A last will and testament is a legal document that communicates a person's final wishes pertaining to their assets. It provides specific instructions about what to do with their possessions. It will indicate whether the deceased leaves them to another person, a group, or wishes to donate them to charity. A last will and testament can also handle matters involving dependents, the management of accounts, and financial interests. Ayon mga kapatid, naunawaan ba natin kung ano ang malalim na ibig sabihin ng last will and testament? So ngayon mga kapatid, akin ang sasagutin kung ano itong makasaysayang nagawa ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte 737 upang magkaroon na ng bisa ang last will at testament ng dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos. Eto mga kapatid, aking babasahin sa inyo, pakinggan ng mabuti. Republic of the Philippines, Office of the President, Malacanang Palace, Manila, Philippines. Private, confidential. Last will and testament, Ferdinand Edralin Marcos and Doña Josefa Edralin Marcos. Mga kapatid, ang last will and testament na ito ay hindi ko nababasahin sa inyo ng buo, sapagkat ang content lang naman na aking ipapahayag ngayon sa inyo, ito ay patungkol sa kung ano ang makasaysayang nagawa ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte upang magkaroon ng kaganapan o ng bisa ang last will and testament ng dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos. So ngayon mga kapatid, mag-direct to the point na ako. Akin ang babasahin sa inyo kung ano ang nakasulat sa number 2 ng last will and testament na ito. Halika kayo mga kapatid at ating unawain. We desire that my remains be buried according to the rites established by law and with dignity and suitable to my circumstances. So ayan mga kapatid ang nakasulat sa number 2 ng last will and testament ng dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos. Ano ba ang ibig sabihin nito mga kapatid? Ganito yan mga kapatid. Dahil ang ating dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos ay dati rin namang nagsilbi sa hukbong sandatahan ng ating bansang Pilipinas o tinatawag noong araw na gerilya, hindi ba nararapat lamang na siya ay ilibing rin sa libingan ng mga bayani? At mas lalo pa ang siya ay dapat mailibing roon sapagkat siya ay nagsilbi ring Pangulo ng ating bansang Pilipinas. Yan naman talaga mga kapatid ang nakasaad sa batas ng ating bansang Pilipinas. Tama mga kapatid, hindi ba? Lahat ng mga sundalong namatay at mga presidenteng lumisa na
ay nararapat na mailibing sa libingan ng mga bayani. Kaya nga nakapaloob sa Last Will and Testament ang sabi ng dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos, "We desire that my remains be buried according to the rights established by law and with dignity." Abay, siyempre naman mga kapatid, kasama na rin doon ang pagbibigay parangal at honor sa kanya and suitable to my circumstances. At siyempre, angkop rin mga kapatid sa kanyang kalagayan sapagkat siya nga ay nagsilbi rin sa ating bayan, sa ating bansang Pilipinas. So ayun mga kapatid, kapag ang nakasulat sa number 2 ng Last Will and Testament ay hindi masunod, ang Last Will and Testament na ito mga kapatid ay hindi magkakaroon ng bisa. So ano ba ang nararapat na gawin? Abay siyempre wala nang iba kundi ang ipalibing ang kanyang bangkay sa libingan ng mga bayani. Ang tanong ngayon mga kapatid, sino ba ang presidenteng nagpalibing sa ating dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos? Walang iba kundi si 737 Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga kapatid, hindi ba? Kaya nga ito ang makasaysayang nagawa ng dating Pangulong 737 Rodrigo Roa Duterte upang magkaroon ng bisa ang Last Will and Testament ng dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos. Naipalibing siya sa libingan ng mga bayani noong 2016. Isipin natin mga kapatid, ilang taon muna bago nailibing ang dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos at ilang taon din walang bisa ang Last Will and Testament. Kaya huwag kayong magtaka mga kapatid kung bakit napakatagal lumabas ang Divine Wealth and Assets. Since 1989, nung idineklarang namatay na ang dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos at nailibing lamang siya noong 2016. Isipin niyo mga kapatid, 27 years walang bisa ang Last Will and Testament. Sino ba kasi ang nagpatagal at humahadlang sa pagpapalibing sa dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos? Kaya naman mga kapatid, huwag na huwag tayong magtataka kung bakit napakatagal mabuksan ang kayamanan ng Diyos o ang Divine Wealth and Assets o ang mga sagradong biblical accounts. Mabuti na lamang at mayroon tayong magiting at matapang na presidente na siyang nagbigay ng daan, naglinis ng daan upang magkaroon ng bisa ang Last Will and Testament ng dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos. At ito ay naipalibing niya sa libingan ng mga bayani. Sa kanyang kadakilaang nagawa mga kapatid, ay blines siya ng Panginoon. Kaya nga sa kanyang panunungkulan mga kapatid, kahit ito pa ay inabot ng pandemic, ay tuloy-tuloy pa rin ang kanyang Belt program. Halos kasing dami rin ang kanyang mga nagawang proyekto sa mga nagawang proyekto ng dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos. Noong kasagsagan ng pandemic ay hindi man lang siya nangamba kahit tuloy-tuloy pa ang ayuda sa mga mamamayan. Hindi kaya may sikretong usapan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte 737 at si King RP 777? Aba, mukhang napapaisip ka na ngayon kapatid ha? Ano, may umuukil-kil na ba sa inyong kaisipan? Kaya nga sabi ni Mr. Marcos, how strange for a man to know, in order to know how much they know, but how little they knows. So ngayon mga kapatid, naliwanagan na ba ang inyong mga kaisipan kung bakit tumagal ng tumagal ang pagpuproseso ni King RP patungkol sa Divine Wealth and Assets, sa banal na kayamanan ng Diyos o sa sagradong biblical accounts? Nawa ay naliwanagan na ang madilim ninyong mga kaisipan. Anyway, ang inyong lingkod ay mag-iwan sa inyo ng isang katanungan. What need to be done? Ano ba ang nararapat nating gawin mga kapatid upang maisakatuparan na ang lahat ng ito? Mga kapatid,
Kung inyong nagustuhan ang aking content na inilabas ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Paki-hit ang notification bell para laging updated sa lahat ng aking content na ilalabas. Please like, comment, and share. Maraming salamat. God bless us all. Bye-bye. DJ Bug.